الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mga kapatid sa Islam, mga sister, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang pang-pitumpu na number. Muhitun bikulli shay'in wa fawqahu. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. Kabilang ito sa wajib na paniwalaan natin ng buo. Muhitun bikulli shay. Si Allah ay napapalibutan niya ang lahat ng shay, lahat ng bagay. Ibig sabihin, alam niya ang lahat ng bagay. Nangyari at hindi nangyari at ang mangyayari. Lahat ng nangyaring bagay ay alam ni Allah at ang mangyayari na bagay ay alam ni Allah at ang mga bagay na hindi nangyari, kung ito ay mangyayari, ay alam pa rin ni Allah papaano ito mangyayari. Ang pagkaalam ni Allah sa lahat ng bagay ay nakadetalyado. Hindi lamang ang nalalaman ni Allah ay ang kabuuan ng bagay na mangyayari o kaya nangyari, kundi ang detalyado. Ang mga bagay na ito ay lahat alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Shia ay mayroon silang paniniwala, kagaya ng mga Yahudi, na tinatawag na bada. Ano yung tinatawag na bada? Na ito ang paniniwala ng mga Shia na kasama nila dito ang mga Yahudi. Ang tinatawag na bada ay mga bagay na hindi nalalaman ni Allah. Dahil dito binabago ni Allah ang kaniyang mga ginagawa. Dahil minsan, lumilitaw kay Allah ang bagay na ito na hindi niya alam. Sa paglitaw ng bagay na ito kay Allah, ay binabago ni Allah ang kaniyang ginagawa o kaya ang kaniyang decision. Ang ganitong paniniwala ay napakasamang paniniwala para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Allah ay alam niya ang lahat ng bagay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu bima ya'maluna muhit. Si Allah ay lahat ng bagay na kanilang isasagawa. Isasagawa ng kaisipan, isasagawa ng puso, isasagawa ng dila, isasagawa ng tainga, isasagawa ng anumang parte ng katawan, ay alam ni Allah. At alam niya ang detalyado ng mga bagay na ito. Walang nakalihim.
Papaano ito maiisip ng tao, papaano niya ito iisipin, papaano niya ito mamahalin, papaano niya ito iibigin, papaano niya ito kasusuklaman, bakit niya ito kinasuklaman, anong mangyayari, anong gagawin. Ito ay lahat alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sinabi pa rin ni Allah, innahu ala kulli shay'in qadir. Katotohanan si Allah ay kaya niya ang lahat ng bagay. Kabilang dito ang kaalaman, kayang-kaya ni Allah subhanahu wa ta'ala alamin ay kabilang sa kakayahan ni Allah ang kaniyang pagkaalam sa lahat ng bagay. Sinabi pa ni Allah, wa huwa bi kulli shay'in alim. Si Allah ay alam niya ang lahat ng bagay. Yan ang ibig sabihin, maana ng kaniyang sinabi na muhitun bi kulli shay' wa fawqahu. At si Allah ay nasa ibabaw ng lahat ng bagay. Si Allah ay nasa ibabaw ng lahat ng bagay, nasa itaas ng lahat ng bagay. Ang pinakamataas na nilikha ni Allah ay ang arsh. Dahil dito, si Allah ay nasa ibabaw, mas mataas sa kaniyang arsh. Ang fawqiyah, ang katangian na ito ay saklaw niya ang tatlong bagay. Una, fawqiyatu dhat. Ibig sabihin, ang dhat ni Allah ay nasa ibabaw ng lahat ng bagay. Walang nakakataas sa dhat ni Allah. Walang bagay na nangingibabaw sa dhat ni Allah. Ito yung tinatawag na fawqiyatu dhat. Pangalawa, yung fawqiyatu al-qadr. Ang kataasan ng kaniyang karangalan, ang kaniyang antas. Ang ibig sabihin sa kaniyang antas, kaniyang karangalan ay ang kaniyang mga sifat, ang kaniyang mga katangian. Ang katangian ni Allah ay nangingibabaw sa lahat ng katangian. Ang mga sifat ni Allah ay nangingibabaw sa lahat ng katangian ng nilalang. Halimbawa, ang ilm ni Allah ay nangingibabaw sa lahat ng kaalaman. Mataas sa lahat ng kaalaman dahil ang kaalaman ni Allah ay kumpleto. Ang kakayahan, alinman sa mga sifat ni Allah ay nangingibabaw sa lahat ng katangian. Wala tayong matatagpuan na isang katangian ng isang nilalang na nangingibabaw sa katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tinatawag na al-qadr. Fawqiyatul qadr. Pangatlong fawqiya ay fawqiyatul qahr. Ang kataasan ng kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaniyang pagkakontrol sa lahat ng bagay ay nangingibabaw, nangingitaas sa lahat ng qahr.
Kasi lahat ng tao, lahat ng nilalang ay mayroong tinatawag na qahr, may kapangyarihan. Dahil sa kapangyarihan na ito ay mayroon siyang nakukontrol na mga bagay. Pero ang qahr ni Allah, ang kaniyang kapangyarihan, pagkakontrol sa lahat ng bagay ay nangingibabaw. Dahil lahat ng bagay, lahat ng nilalang ay nasa kontrol ni Allah, nasa kapangyarihan ni Allah. Walang isa man sa mga nilalang ni Allah na kayang tumanggi, kayang lumabas sa kagustuhan ni Allah. Lahat sumusunod sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lamang sa mga bagay na ginusto ni Allah na maging malaya ang tao sa mga bagay na ito. Tulad ng pagsamba, pagsala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay ginusto niya na maging malaya ang tao dito. Dahil dito sinabi ni Allah, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Sino man ang gustong manampalataya kay Allah. At sino man ang gustong tumanggi, ay tumanggi. Lumihis sa daan na ito. Dahil ito ang ginusto ni Allah. Kasi dito, gagantipalahan ni Allah at paparusahan ni Allah ang tao, ang nilalang, sa kaniyang pagsunod at sa kaniyang pagtanggi. Pero sa oras na paparusahan ni Allah ang mga tao dito, ay walang isa man na kayang umiwas, kayang tumanggi sa kagusto sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ang qahr ni Allah ay nangingibabaw sa lahat. Yan, wa fawqahu. Wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu. At talagang ginusto ni Allah, ginawa ni Allah na hindi kaya ng kaniyang nilalang na palibutan at alamin si Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang katotohanan ng kaniyang dhat. Hindi niya kayang palibutan at alamin ang detalyado ng dhat ni Allah subhanahu wa ta'ala at sifat ni Allah, mga katangian ni Allah. Ito ay ginawa ni Allah. وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِخَلْقِهِ. Ginawa ito ni Allah. Dahil dito si Allah ay nabanggit na makikita ng mga mu'min sa kabilang buhay, pero pagkakita nila kay Allah ay hindi nila mapapalibutan, makukuha, malalaman ang detalyado ng dhat ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kaniyang mga sifat. Alam mo, ang kaalaman ni Allah, ang detalyado, ang katotohanan ng kaalaman ni Allah ay hindi kayang alamin ng sinuman. Hindi kayang magbigay ng detalyado ng dhat ni Allah at ng anumang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga dalil, ang mga basihan sa pagiging ni Allah subhanahu wa ta'ala
sa kaniyang pagiging fawqa kulli shay, nasa itaas ng lahat ng bagay, ay napakaraming dalil. Kabilang sa mga dalil na ito ay sinabi mismo ni Allah na siya ay nasa ibabaw ng lahat ng bagay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal aliyyul azim. Si Allah ay mataas na dakila. Ito maliwanag na sinabi ni Allah na siya ay Ali. Walang nakakataas sa kanya. Sa dhat at sa sifa qadr at sa qahr. Hindi lamang sa qadr. Kasi may mga tao na ang kanilang paniniwala ay si Allah sa qadr lamang siya nangingibabaw. Sa qadr, sa mga sifat. Pero sa dhat, hindi sila dito naniniwala. Pero tayo ay hindi natin ito pwedeng paghiwa-hiwalayin. Ang tatlo, yung dhat at yung sifa at yung qahr. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Natatakot sila sa kanilang Panginoon, na ang kanilang Panginoon ay nasa kanilang ibabaw. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, aamintum man fis samai. Ano ba? Naniniwala kayo? Nanampalataya kayo sa Panginoon na nasa itaas? Kasi yung sama dito, ang tinatawag na sama, yung itaas. Yun ang sama. Hindi ibig sabihin ay si Allah ay nasa loob ng mga langit. Hindi ganito. Kasi ang sama, ito yung maana. Nasa itaas. Naniniwala ka ba sa Panginoon na nasa itaas? Sinabi ni Allah. Sinabi pa, ano pa ang basihan? Kabilang sa mga basihan, ang pagsabi ni Allah na ang bahaging sa kaniyang mga nilalang ay itinaas ni Allah sa kanya. Sinabi ni Allah, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Bagkus, itinaas ni Allah sa kaniyang sarili. Ito maliwanag na sinabi ni Allah na siya ay nasa itaas, nasa ibabaw. Kasi itinataas niya ang kabilang sa kaniyang mga nilalang sa kanya. Ibig sabihin siya itaas. Kabilang pa rin sa mga palatandaan, mga basihan na si Allah ay nasa ibabaw ng arsh, nasa itaas, ang kaniyang pagsabi, ta'arujul malaikat warruh ilayh. Ta'aruju. Ang tinatawag na ta'aruj ay ang pag-akyat. Ito maliwanag na sinabi ni Allah ay umaakyat ang mga malaika at si Jibril sa kanya. Ang kaniyang paggamit sa kalima na ito na umaakyat ay maliwanag. Ito na basihan sa si Allah ay nasa itaas. Kasi kung hindi si Allah, kung hindi siya nasa itaas, paano umaakyat? Bakit umaakyat? Pang-anim, al-ikhbaru bisu'udi ba'dil umur ilay. Yun, umaakyat pa rin ang mga magandang gawain kay Allah. Sabi niya, ilayhi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Sa Allah, kay Allah umaakyat
ang mga mabubuting salita, ang mga magagandang gawa, ito ay itinataas ni Allah sa kanya. Dahil ito, ang mga binanggit natin ay nagpapatunay na si Allah ay nasa itaas, nasa ibabaw ng arsh. Walang nakakataas sa kanya, walang nangingibabaw sa kanya. Sa dhat at sa sifa at sa qahr. Ito yung tamang paniniwala, mga kapatid. Dahil si Allah mismo ang nagsabi, nagpaliwanag tungkol sa kaniyang sarili. Kung ito ay hindi natin paniniwalaan, ang paniniwalaan natin lamang ay ang mga haka-haka ng ating mga kaisipan. Hindi maaring kontrahin ang mga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Hanggang dito lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.